Hi mga Divels! Andito na naman tayo sa panibagong episode ng Rating Mga Cookies! Samahan niyo ako, let's go! And nandito tayo ngayon sa isa sa mga pinaka-requested nyo dito sa Aperitif sa Festival Mall. At mag-rate tayo ng iba't ibang mga chocolate chip cookies at titingnan natin kung sino ang pinaka-sulit ang bayad. Titingnan natin ang affordability, quality, and yung taste. So medyo marami-raming cookies na naman to. Samahan niyo ako, let's go! Ayun na nga, Divels, ito na yung ating chocolate chip cookie. Bakit chocolate chip cookie lang ang i-rate ko? Kasi ang basihan ng masarap na cookie is nasa pinaka-cookie dough niya. So the more elements na nakalagay dyan, may hirapan akong i-rate kung ano yung mas masarap o hindi. So ngayon, chocolate chip cookie na tayo. Ayan na siya. So dito sa Aperitif, this is for 195 pesos. Service charge na 8 pesos and 71 cents. Total of 203 pesos na siya. So tubig nila dito is 50 pesos. Sinabi ko lang kasi ang mahal. So as you can see, feeling ko this is a crispy cookie. Chunky siya, malaki siya, palm size, ganyan kalaki. And cross section natin ha. Wow. Ayan na siya. Tikman natin. Ang tamis. Hindi ko masabi if it's a soft cookie or chewy cookie. But one thing is for sure, crumbly siya. The chocolate na ginagamit nila is premium. The milk chocolate ang gamit nila. Ang gusto ko yung parang close to crispy na siya. Ang goal siguro nila yung gooey cookie. Na-achieve naman nila. Super gooey. Ang thick ng cookie sa loob. Super tamis. And yung texture talaga na yung nagdala. Gusto ko yung texture na crispy siya. I'm not sure paano nila ininit. But na-achieve nila yung crispy exterior. And yung sa loob, hindi siya gooey as I expected. But at the same time, ando pa rin naman yung melted chocolate. So personally, bibigyan ko to ng 8 out of 10. It's your regular chocolate chip cookie, but it's something lacking na kapal, yung dense nung pinaka-cookies ang hanap ko. Personally kasi yung gusto ko, crispy on the outside, chewy on the inside, and dense pa rin siya at the same time sa loob. But this is not bad. But for 200 pesos, it's a little bit pricey. So mga Divels, that's it for Aperitif. So samahan nyo ako sa next cookie kung ano ba ang mas masarap. Let's go! And ayan na nga, andito na tayo ngayon sa Baker's J dito sa second floor, dito sa gitna. And ang ating next cookie is ang kanilang chocolate chip pudding. So parang sa tingin ko may white chocolate silang atake. Pero this is their regular chocolate chip daw. So as you can see, this is for 135 pesos. Mas malalaglag siya. 135 pesos, ito yung size niya. So di hamak, mas malaki siya ng few centimeter doon sa di hamak na mas malaki yung sa Aperitif ng few centimeter for a range of 40 pesos. O basta kayo na bahala sa 203 yun o basta 195 yun, ito 135. So 60 peso difference. So cross section tayo and soft cookie to sa pagkakatingin ko. Ininit na rin. Tikman natin ha. Soft cookie nga. Soft cookie siya kasi malambot. Bobo. Ito ang soft cookie. Hindi siya crunchy on the exterior, pero very chewy sa loob. Siya ang tunay na chewy. I like na sweet na yung pinaka butter niya. And at the same time, malaki factor. Bakit kaya may walnut? Ito ba yung default nila? Removing the walnut, removing the white chocolate for the dough itself. In fairness dense siya. Hindi siya light. Dense siya, ibig sabihin makapal na para siyang nasa borderline ng pagiging cake. Para siya nasa borderline ng pagiging cake din. Ayan siya. It's not bad. May mga parts lang na medyo bland. The walnut, white chocolate, bigyan ko to ng 7 out of 10. Pero, the cookie itself, as a whole,
9 out of 10. Mas trip ko to kaysa sa kabila. So, siguro ang deciding factor ko is yung sa loob. Preference ko talaga yung mas dense sa loob kaysa yung sa very crumbly. Kasi, wala, parang durog. Ayun. So far, yeah. I-recommend ko ba? Yes, but I've tasted better cookies. But this is not bad. So, depende na sa inyo guys kung gusto yung tikman. But for me, I'll consider this one as an option if wala na ako ibang mapagbilhan na brand. So, I hope ano lang siya. Parts ako nakakainan na hindi siya ganun well through na luto. But so far, yun, 7 out of 10 siya for me. Doon na natapos sa ating rate ng cookies sa Baker's J. So ngayon, pupunta na tayo sa susunod. Let's go! Hi mga Divas! So niresume na natin yung episode na kung saan magre-rate tayo ng iba't ibang mga cookies na recommendation ninyo. So natapos na tayo sa Baker J, natapos na tayo sa aperitif. Ngayon, nandito tayo ngayon sa Alabang Town Center at itatry natin ang Moe's Cookies. So this is for 150 pesos. And ganito siya kalaki. Ay, ang ganda. Gusto ko yung meron silang wax paper. Okay. Wow, sobrang gooey. Freshly baked. Ayan na. Sobrang gooey niya nalalaglag. Oh my God. Ganito siya kalaki. So palm size. Ganyan siya kalaki. Ganyan siya kalaki. Oh my God, natutunan yung chocolate. Ang bango-bango pag lagi nabili ka dito sa baba. So, for 150 pesos, malaki na siya for my liking. Kasing laki siya halos ng aperitif. And, let's see. Ay, cross-section muna pala. Cross-section. Ganda. Oh my God, gusto ko makita. Yan ang itsura niya, Beshi. Grabe. Ito ang luto. Ito ang luto. Natin. Na. Ang sarap. Sobrang sinful. As you can see, ito ang perfect definition ng walang crumbs. Walang natatapon, unlike dun sa aperitif na una, na the moment you hold it, na-crack na, as in parang powder, sobrang dry na. This one is literally crispy on the outside. Sobrang crispy niya. Alam mo yung ratio ng sugar, brown sugar niya is balanced lang. Hindi siya masyadong marami. Kasi pag masyadong marami, nagiging siya parang caramelly, yung texture na, caramel candies. So, texture is sobrang moist sa loob. Ang lambot. Chewy siya. At the same time, andun pa rin yung pagiging, alam mong cookie batter siya. Hindi siya undercooked. Perfectly cooked siya. The exterior is there. Ang edge nito is yung exterior nila. Napapa-crispy talaga nila ng masarap. And then at the same time, chewy and moist sa loob. And then yung chocolate is chunks ang gamit. Hindi sila gumagamit ng chocolate chips. I love this. So far, ito ang pinakamasarap sa lahat ng narito. Bibigyan ko ito ng 10 out of 10. So mga Divas, ito na. Ang Mo Cookies ko is highly recommended. Ngayon, samahan niyo ako pumunta sa next stop natin at maghanap tayo ng next cookie. Let's go! Hi mga Divas! At dito ngayon tayo sa Bizou Patisserie. Charay. Bizou. So alam niyo po, 17 years na pala sila nandito and hindi ko sila napapansin. I feel bad kasi ang dami-dami pala nilang breads, from loaves, from loaves, from cookies, from desserts. May mga gelato sila, mini cakes, ice creams ata. And then meron silang mga handcrafted na, yung mga nougat, ano po ba? But ibang bread. And ang kanilang bestseller, or ang kanilang main product is macaron. Oh my God, gusto kong tikman lahat. Nag-take out na lang ako and sabihan ko na lang kayo sa feedback siguro soon. But since for the sake of our content today, tayo ay bumili ng kanilang cookies. So this is their version of their chocolate chip cookies. So this is for 355 pesos. I-open natin. Sinira. Ganda, may acrylic case na siya.
And, hindi ko ma-open. Chareng. Ayan siya. Marami daw silang branches and hindi ko alam na talaga, I feel left out. It's for 355 pesos. Meron ka naman kung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Naka-single packet na siyang receive na ganyan. So, para pumapatak siya ng 6, 12, 18, 4, 30, 36. 60 isa. Tama? 6, 12, 18, 4, 30, 36. Mga 56, 57 pesos isa. Wow, smart. So, as you can see, ito siya. Buksan natin. Ang ganda ng resealable siyang ganyan, no? To keep it fresh. And, yan. So, tingin ko, it's a crispy cookie. Ang bango. Milk chocolate na lasa. And ganito yung size niya. Siya ang literal na palm size. Ayan. So, cross-section tayo. Oh, crispy cookie siya. Crispy cookie. Yan. Ba natin. Oh my fucking shit. Ganon. Para siya may cocoa tidbits. Or cocoa. Oh my god, para siya may cocoa nibs. For a crispy cookie, hindi siya crumbly. Look. Wala. Ang basis ko ng crumbly talaga si aperitif. So yes, feeling ko valid naman yung pagkaka-explain ko kay aperitif before na crumbly talaga siya. This is a crispy cookie. Ang pinagkaiba ng crispy cookie is crispy siya all throughout. So para siyang Chips Ahoy, para siyang anong cookies pa ngayon? Yung local brand, nakalimutan ko. Anong local name yun? Chips Ahoy. Basta yung local na blue. Blue yung cookies, hindi niya alam them. So, ayan. The batter itself, ang ganda. Yung distribution ng cookies niya, nung cacao nibs ata. Feel ko talaga may cacao nibs. Dark chocolate ang gamit. And parang halos wala ng butter, oh. Andyan lahat siya. And alam mo, concentrated ba tamang term? So, madaming nilalagay na chocolate. I think it's chocolate chips and combination ng chocolate chunks na chinap. Ang sarap. It's not too sweet. Oh, shit, very tita. Not too sweet. Ang maganda dito, ang ganda ng pinaka-butter niya, pang matagalang longer shelf life. Personally, I like this one. Bigyan ko to ng 10 out of 10. Highly recommended. For a price of 60 pesos each or 57, medyo mahal siya, but personally, the quality speaks for itself. Gusto ko yung naka-resealable, naka-vacuum seal siya or naka-separate siyang seal na ganito. Yeah, it's elevated to chocolate chip cookie. Andito, simple, masarap, galante. Oh my god. Sobrang sarap. So mga D-Bells, that's Bizou for me. Ang highly recommended dito. And na-excite ako nung pumasok ako at gusto ko itry iba't ibang mga products pa nila. So mga D-Bells, itry nyo. Sulit ako ibabayad dito. It's something new than the usual. For me, something new to. Kasi kayo ko na siya napuntahan or na-try. So samahan nyo ako sa susunod nating brand or brand ng chocolate. Let's go! Hi mga D-Bells! So, natapos na tayo mag-rate sa Bizou. Una natin ni-rate is si Aperitif. Na-rate na natin si Baker J. Na-rate na natin si Bizou. So, ngayon tayo sa True Kitchen. So, ito ang kanilang cookies. Separate, naka-single pack din siya. Ang version nila is Premium Belgian Cookies ang tawag. So, this is for 150 pesos. Yan siya kalaki. Yan siya kalaki. And marami na daw branches to. And personally, this is the first time na matitikman ko siya. So aside from that, meron silang cakes, bars, and mga ready pick. They also have coffee. And yeah. Tikman natin siya. Ayan na to. Cross section tayo in 3, 2, 1. Yeah, pero gooey. Oh my god, hindi nila ininit to. Walang ininit. Hindi ininit, be. It's still gooey. Huh? Ganda. Be, sobrang gooey. Ang tapang ko, nakaputi na. Wow. Ayan na siya. Grabe naman yan, ah. Grabe. Shit. Tikman natin.
Hindi tayo mayaman. Hindi na nag-react. Hindi na nag-react. Hindi na nag-react. Selling point, Belgian cookie. Belgian chocolate ang gamit nila. Sobrang rich, sobrang decadent, sobrang... Yun ang highlight. Na parang kumakain ako ng chocolate bars instead of cookies. I hope the cookies... If it's... Hindi pwede kasi, hindi ko ma-establish if it's a chewy cookie, hard cookie, or a soft cookie. But if it's a soft cookie, hindi siya soft. If it's a chewy cookie, hindi siya chewy. So I assume this is a crispy cookie. Medyo nagka-crumble lang siya. Feeling ko mas madaming brown sugar ko sa white. But the selling point is the Belgian chocolate na gamit nila. I mean, okay siya. And so far siguro, bibigyan ko siya ng 8 out of 10. Basta better, paano ko ba siya compare sa mga na-rate natin? It's better than aperitif. Between True Kitchen and Baker J, mas okay ako kay Baker J. Between ito and kay Moe's, mas bibiling ko si Moe's. Between ito and sa Bizou, mas bibiling ko si Bizou. So yun ang aking comparison. So yeah, this is not bad. It's a good alternative cookie if gusto mo naman chewy, crunchy cookie with rich Belgian chocolates. Mas gusto ko to. Parang gusto ko lang ng may siguro kahit sea salt or flakes, sea salt flakes siya sa taas to balance out the richness ng pinaka Belgian dark chocolate niya. But overall, it's good for 150 pesos. I'll consider buying this one moving forward. So that's it. Yeah, that's True Kitchen para sa akin. Alam ko marami silang branches, so kayo na lang bahala kung you would like to give them a try. But I like their Belgian cookies. Sobrang sarap ng chocolate. Sobrang premium na gamit nila. So samahan nyo ko sa next brand natin. Let's go! Hi mga diba! Tapos na tayo sa iba't ibang mga brands. Meron na tayong aperitif. Meron tayong Baker's J. Tapos na tayo sa Moe's. Tapos na rin tayo sa Bizou. Tapos na rin tayo sa True Kitchen. Ayan. Medyo marami na. So ngayon, andito tayo sa isa sa mga nag-trending ng pandemic and up until now, ay pinupuntahan dahil kilala sila sa freshly made cookies dito sa Molito, Alabang, Town Center. Alabang Town Center. Molito, Alabang, dito sa Petit. Petit Bakery. So ang main products nila ay cookies, meron na silang drinks and iba't ibang mga products na ino-offer. So, this is for 150 pesos and super soft. Sobrang lambot niya na didismantle siya. Mainit-init pa. So, ganito siya kalaki. Or ganito siya kalaki. Ang hirap, baka masira. Ganito siya kalaki. Okay. Cross-section tayo mga beshi in 3, 2, 1. Oh. Ganda? Oh my God. Sobrang ganda. Oh my God. Oh my God. Freshly baked. Iba talaga ang freshly baked. Mas fresh pa sa'yo to, te. Let's try sa kanya. Daming melted chocolate, to. Buwi. 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 Ay, para ko nilalabas na. Wait lang. Ano yung magsalita ang kapag halong dark chocolate and milk chocolate ang gamit nila sa chocolate. Messy siya kainin kasi it's super gooey. Sobrang dami kasi ng chocolate na nasa loob niya. Nawala yung structure, nawala yung shape, nawala yung parang pagiging cookie niya. So para siyang naging chocolate na may konting cookies.
But if you're the type of person na mahilig sa chocolate, gooiness, para sa'yo to. But personally, I find it too overwhelming. Na-overstimulate ako. Charing. I find it very, very sweet. Tumatanda na. Pero still, it's good. I like na hindi siya crumbly. Nagiging siyang ganun lang na hindi na siya hold yung shape because of the madaming chocolate na nasa loob. So if you're into that type of cookie, petite cookies ang perfect sa'yo. So personally, ang take ko dito, consider ko siya, siguro for me, mas ang liit niya for 150 pesos. But, yeah, between ito and si Mo ang pinakamalapit na concept and si Crew Kitchen, siguro mas gusto ko yung chocolate na gamit ni Crew Kitchen kesa kay Petite. Mas bibiling ko si Mo's kesa kay Petite. Mas bibiling ko si Bizu compare kay Petite Bakery. But yeah, yun. Mga siguro most level ko siya makukumpara. So between the two, Mo and Petite, Mo ako. But it's not bad ha. I mean, experience-wise, dun lang nagkakatalog. Siguro, yun lang. Mas maliit siya para sa akin compared dun sa ibang mga natikman natin na mas malalaki. So, yeah. Sana nakatulog tong video na to and tong episode na to sa inyong lahat. So, that's the end of our cookie serye. And ayun na nga mga D-Bells. Let me know in the comment section kung anong gusto nyong iparate sa akin or suggestion na category. Maraming salamat at antabay kayo dito sa cookie series natin. At sa sunod natin gagawin, mag-rate naman tayo ng croissant. I'm not sure. But you can suggest kung ano ang gusto nyong next series natin. So, yun lang. Sana parati masarap ang ulam nyo. Kaya di tayo mayaman. Bye!